Okay, so good afternoon, grade 12. So welcome sa first lesson natin sa General Chemistry. So tawag dito, madali lang ang chem to nyo ngayon. Madali lang actually. Nakakaasar lang siya kasi puro siya theory na hindi mo naman maintindihan masyado. 'Di ba? More on proving, 'di ba? Di gaya nung last year, last sem, technical talaga, application talaga, ganyan. Ngayon, more on proving or theory yung pag-aaralan natin. Kaya makita niyo yung modules nyo, sinabi ko sa inyo, kaya nyo sagutan eh. Di ba? Kasi madali lang naman talaga siya. Okay? So, ito, kinetic model, kinetic molecular model. Ano sanabi dito? The word kinetic comes from the Greek word kinein, which means to move. Gases made up of molecules that move randomly widely from one another because of their wide separation, blah blah blah. So ano tong kinetic molecular model? Ito yung mga yung mga particles, ayan, 'di ba? Kasi 'di ba knowing na natin yun dati si solid, liquid, gas, ayan, 'di ba? So may mga properties involved sa kanila. Kagaya nito, kapag umiinit, ano nangyayari sa kanila? Naghihiwa-hiwalay. Tama? Kapag lumalamig, nagdidikit-dikit naman sila. So, may mga particles ang bawat matter, bawat element, and kasama yun sa pag-aaralan natin. So, hindi naman siya ganun ka-technical actually. Okay? So, ito maganda. May mga postulate dito. Sabi dito, particles of solids are closely packed together. Ayun, dikit-dikit sila. Because of their compact arrangement, solid has definite shape and size and shape. Dahil dikit-dikit nga yung solid, syempre, may definite shape sila and size. This particle arrangement is also responsible for their malleability, ability solid to form into sheets without breaking, and ductility, ability to solid to be thin wires. So, may sinabi lang dyan, malleability, nagiging manipis na thin sheets na parang gapapel, or ductility, nagiging wires naman, 'di ba? The particles of liquids are slightly far from one another, kagaya nito. This amount of space enables liquids to flow and take the shape of the container. Alam na natin yan, topic na natin to last year. Last sem, or last year din, tama. They have no definite sizes and shape. Ito naman, particles of gases move freely and very far from one another, gaya niyan. Okay? So, kaya nangyayari naman sa gases, nakakapag-diffuse sila easily. Intermolecular forces of attraction, sabi dito, pertains to the forces that hold, individual particles such as atom, molecules, or ions together. So, ano raw yan yung intermolecular forces of attraction? Yan daw yung puwersa na nag-hold. Kagaya nito, nag-hold ng mga particles or atoms and molecules together. Okay? The strength of intermolecular forces of attraction is dependent on the arrangement of the particles. Of course, the proximity of particles relative to one another and the nature of interacting particles. Yun lang naman sinabi dyan. Pwede nyo nang basahin diba? So, sinabi din dyan, properties such as boiling, viscosity, vapor pressure, heat of vaporization of liquid are vary due to the heat and corresponding strength of the molecular forces of attraction. So, yung forces of attraction na yon, naapektuhan rin siya, na-alter siya ng boiling point, viscosity, vapor pressure, and heat of vaporization. So, depende nga sa element kasi. May mga element na madaling kumulo, 'di ba? May malabnaw, may malapot, 'di ba? So, iba-iba. Intramolecular forces of attraction, on the other hand, are responsible for interaction within a molecule such as covalent and ionic bond. Pag yung covalent ionic bond, intramolecular forces of attraction ang tawag doon. Yun yung topic natin din last year. One example would be different amino acid present in a certain protein. The functional groups in each amino acid interact with another, blah blah blah. So, eto, may mga forces of attraction silang na-discover. Ayan, London dispersion force, 'di ba? Dipole-dipole interaction.
ion dipole interaction. Pag sinabing ion, yan yung mga cation tsaka anion. Hydrogen bond, nabanggit na natin to dati, 'di ba? Yung pag-aano ng hydrogen sa ano, kasi special yung hydrogen, 'di ba? Kahit hindi niya kailangang gumamit ng octetrol, 'di ba? Ito yan. Ayan, ito yung gagamitin mo dyan. Kung isang substance, evaluate mo muna kung polar or may ion. Dito madali kapag may ion, ayan is it both ionic and polar? Pag yes, covalent. 'Di ba? Kapag no, ionic bonding. 'Di ba? Dito naman kapag polar siya, naging topic natin yan last kung mababalikan niyo yung modules niya ng chem. Tingnan ko nandito. Meron tayo doon polar non-polar. Meron dyan. Hindi dito Meron dyan polar non-polar. Ayun polarity. Polar non-polar. Malalaman mo. Okay? Polar or non-polar. Okay? So, yun yung gagamitin mo dito. Ayan, kung polar siya, 'di ba? Kung no, kung hindi naman siya polar, ayan, London dispersion forces. Kapag polar tapos may hydrogen, hydrogen bonding. 'Di ba? Ganun lang naman siya. Pero ito pa, pag no, dipole forces. Pero ito, hindi naman siya ganun ka actually. Depende, ewan ko kung may further application pa to sa ibang topic. Pero ang ginawa lang naman ng scientists, in-identify yung mga different intramolecular forces within the molecules. Okay? In-identify lang naman nila, tapos ayun 'di ba? Sinagawa na nila. And then, ito naman. Properties of liquid. Viscosity, ito yung resistance to flow or parang labnaw, lapot. Okay? Yan yung sinasabi dyan. Next, surface tension. Binibilisan lang natin kasi maano lang naman talaga yung topic. Hindi naman siya ganun kahirap. Kasi yung mga term na ginagamit, although nakakalito, chemistry na pala yun. Pero kung mapapansin nyo, basic lang siya. Vapor pressure or vaporization is the transformation of substance from liquid to gas. So, rin to, kung gaano kabilis ma-vaporize, maging usok yung isang bagay. Vaporization is an endothermic process. It require absorption and breakdown intermolecular forces of attraction in a liquid. Okay? Boiling point, eto, iba rin to. Iba yung vaporization, siya yung nagiging from liquid to gas, nagiging usok. Boiling point, pagkulo lang to. Okay? Iba-iba kasi yung temperature ng pagkulo ng isang substance. Okay? Kaya may boiling point tayong tinatawag. Next, properties of water, importance ng water. So, ano ba importance ng water? So, nandiyan na yan. Ang karamihan naman ng water, sa body pa lang natin, ilang percent na ang water. Tama? Sa ibang organisms, mahalaga rin ng water. Pag walang tubig, hindi mabubuhay ang isang organism. Ganon siya kahalaga. Okay? Dito naman, ito maganda sa tubig. Meron tayong tinatawag na sa tubig kasi, ang tubig kasi, sinabi naman dito yun a pure water gives a neutral pH concentration of 7. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya acidic, hindi rin siya base. Okay, sa body kasi natin, bilang isang organism, bawal yung sobrang acidic, bawal yung sobrang base. Okay, ano yung acidic na yun? Tingnan nyo, bakit bawal yung inumin yung tubig dagat? Kasi acidic siya. Masyadong mataas yung sodium chloride content niya. Bawal mo siyang Bawal rin naman yung masyadong base. 'Di ba? Kaya, ayan, yung water, pure water, perfect siya, neutral siya. Okay, neutral siya. Sir, ano ba yung pH level na yun or power of hydrogen? Kapag lower than 7,
Ano yun? Acid. Acid. Kapag higher, hindi ako nagkakamali, base. Okay? Yun lang naman yun. O yan, tapos na pala. Maikli lang to eh. Actually, ano nyo na lang, basahin nyo na lang. Kasi madali lang naman talaga yung topic natin. Okay? Babawi tayo next week. Maikli lang pala talaga. Mahaba lang yung words. Kasi, alam nyo na. Para may mabasa kayo, actually. Kaya ako inanuhan. Kasi minsan may mahirap din. Kuha yun, lalabas sa ano. Ayan, kinetic molecular, blah blah blah. 'Di ba? Lalabas sa module, tapos sinabi niyo hindi wala wala kayong makuha na sagot. Kaya babasahin niyo rin yung buong module. Okay? Pero all in all, madali lang yung topic natin ngayon. Okay, ilang minutes lang naka 10 minutes lang ata. Okay? So yun lang, maraming salamat grade 12 and God